Ha, 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 hingal na hingal si Ning-er sa bunganga ng kuweba. Uungol, umatungal ang dalawang bloodthirsty wolf na may pulang mata. Uungol, bumukas ang bunganga ng lobo, sumugod papasok ng kuweba. Tandang padamdam, tandang padamdam, tandang padamdam. Nagulat si Ning-er. Sigaw ni Ning-er habang sinusunggaban siya ng lobo. Kagat, kinagat ng lobo ang braso ni Ning-er, tumalsik ang dugo. Sigaw ni Ning-er sa sakit. Umiyak si Ning-er habang nakabaon ang pangil ng lobo sa balikat niya. Sa loob ng kuweba, nagulat sina Zuo Fan at Exi Tianyang. Kaluskos, kalabog, pumalakpak ang paa ng Wolf King sa putikan. Tapak, tapak, lumapit ang kawan ng bloodthirsty wolves. Daing ni Ning-er, nakadagan sa kanya ang mga lobo, duguan at sugatan siya. Uungol, umatungal ang Wolf King sa ulan. Ungol, ibinuka ng Wolf King ang bunganga nito. Luha sa mata ni Ning-er. Pumikit siya. Uungol, bumukas ang bunganga ng Wolf King para lamunin si Ning-er. Nagulat sina Zuo Fan at Exi Tianyang. Screech. Isang malakas na sigaw ng ibon ang umalangaw sa langit. Uungol, nagulat ang Wolf King. Slash, slash. Biglang may umatake sa mga lobo. Tumalsik ang dugo. Ragh. Sigaw ng mga lobo habang tinatamaan. Nagulat ang Wolf King. Boom! Isang asul na enerhiya ang sumabog sa gitna ng kawan. Uungol, umatungal ang Wolf King sa sakit. Ungol, tumakbo palayo ang Wolf King, sugatan. Boom! Sumabog ang asul na enerhiya sa buong kagubatan, tinamaan ang kuweba. Nakahandusay si Ning-er sa damuhan, walang malay. Sa loob ng kuweba, tahimik. Zuo Fan, sigaw ng isang boses. Nagulat si Zuo Fan. Nasaan ito? Nasa asul na mundo si Zuo Fan. Wala siyang sugat. Hindi ba malubha ang sugat ko? Paano ako nakakalakad? Boses, kaya ang pangalan mo ay Zuo Fan. Narinig ko yung dalawa na tawagin ka ng ganoon. Lumitaw ang isang asul na espiritu na napapalibutan ng apoy. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Ito ang nasasakupan ko. Ako lang ang pwedeng magtanong dito. Zuo Fan, ano ang ginagawa mo dito sa Beast Mountain? Nandito ako para manghuli ng Spirit Beast. Anong Spirit Beast? Isang 6th level Spirit Beast, Thunder Skylark. Ano ang gagawin mo sa halimaw? Ano pa ba kundi gamitin ito para palakasin ang sarili ko? Napahawak si Zuo Fan sa ulo niya. Munting bata, ito ang iyong kamalayan. Kung magsisinungaling ka, madali ko tong malalaman. Kayang pasukin ng taong to ang kamalayan ng iba. Ang ganitong lakas ay lampas na sa God Vision Realm. Lampas pa ito sa makalupang kaayusan. Ikaw ba, taga-sanctuary? Ako, hindi ka mukhang ordinaryong tao. Hindi ka pwedeng maging ordinaryong tao, dahil alam mo ang tungkol sa sanctuary. Marunong ka ring gumamit ng mga sinaunang formation at Blood Baby. Alam niya ang tungkol sa Blood Baby. Ang mga Blood Demon Ancestor ay may mahabang kasaysayan. Kahit sa sanctuary, ilan lang ang nakakaalam tungkol dito. Kahit na isa akong Grand Emperor, kung wala ang 9 secret records. Ang mga sinaunang tala tungkol sa Blood Baby ay napakahirap intindihin. Pero, ikaw, ano ka ba talaga? Sinabi ko na sayo, wala kang karapatang magtanong dito. Sabihin mo sa akin, bakit mo hinahanap ang Thunder Skylark? Pupunta ako sa Luolei Canyon para hanapin ang mga labi ng Emperor. Kailangan ko ng Thunder Skylark para matulungan akong pigilan ang Purple Thunder. Ano? Hahaha. Ayos, maganda yan pakinggan. Magandang lugar ang mga labi. Dapat kang pumunta. Hehe, ito ang isang munting regalo. Brat, ang taong to ngayon ay may koneksyon na sayo. Kaya, umaasa ako na ang Reg Along to ay makakatulong sayo sa hinaharap. Dahil hinahanap mo ang Thunder Skylark. 3,000 milya yun papasok sa third area. Kung mahuhuli mo yun ay depende na sa sarili mong kakayahan, hahaha. Teka, nagmulat si Zuo Fan. Nakakagalaw na ako. Kahit na mahina pa rin ako, halos lahat ng mga sugat ko ay gumaling na. Ang Blood Baby ay hindi na kasing tahimik ng dati. Dapat madyay gising na ito sa lalong madaling panahon. At kagabi, ang taong pumasok sa kamalayan ko, ay siguradong galing sa sanctuary.
Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihang mahika. Gumaling ang mga sugat ko magdamag, pati na ang mga sugat ng Blood Baby. Pero, ano ba ang layunin ng taong yun sa paglapit sa akin? At nung hinawakan ng taong yun ang noo ko, parang may iniwan siya sa katawan ko. Pero sa kasalukuyang lakas ko, imposible itong madetect. Kalimutan mo na, iniligtas ng taong yun ang buhay ko. Kahit na hindi ko pa alam ang layunin ngayon, malalaman ko rin sa hinaharap. Sa kasalukuyang lakas ko, sinong master pa ba ang papansin? Malinaw na 6th level Chi Warrior pa lang ako ngayon, pero kaya kong kalabanan ang mga mas malalakas sa akin. Pero ang hirap pa rin talaga. Mula ngayon, ang pangunahing layunin ko ay palakasin ang sarili ko. Tanging ang malalakas lang ang karapat-dapat mamuno sa bansa. Lumakad si Zuofan sa kuweba. Zu. Nakita niya si Zuning Siyang na nakahandusay sa lupa, duguan. Zuning Siyang, Ning-er, gumising ka. Niyugyug ni Zuofan si Ning-er. Nako, masyado siyang sugatan. Kailangan ko siyang painumin ng heart pill. Naglabas si Zuofan ng tableta at pinainom kay Ning-er. Buti na lang, mukhang mabubuhay pa siya. Sa kabutihang palad, ang mga sugat niya ay puro sugat sa laman lang at walang malubha. Ginawa niya ang lahat laban sa mga lobo, kahit naubos na ang kapangyarihan niya. Dapat ayos na siya pagkatapos ng ilang araw na pagpapagaling. Dahan-daang damilat si Ning-er. Kuya Zuo, nasa impyerno na ba tayo? Nagising siya. Huwag kang mag-alala, buhay pa tayo. Sinungaling, sugatan ka pa rin, paano ka nakakalakad? Pero ayos lang. Yamakap si Ning-er kay Zuofan. Mamatay na lang tayong sabay. Nakatulog na naman siya. Hindi ko madadala ang batang babae na to. Inihiga ni Zuofan si Ning-er sa lupa at kinungutan ng balabal niya. Ang Geograss ang pinakamabuti para maibsan ang pagod. Maganda rin to para sa pagpapagaling ng mga sugat. Hahayaan ko muna siyang magpahinga ng maayos. Sunod ay, tumingin si Zuofan kay Xe Tianyang na nakahandusay. Hoy, hanggang kailan ka hihiga dyan? Hoy, gumising ka, gumising ka. Sinipa ni Zuofan si Xe Tianyang. Hehe, a-a-a-a-h-h-h-h-h. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong kagubatan. Nagulat ang mga spirit beast sa paligid. Bumangon si Xe Tianyang, nanginginig. Wala pa akong ginagawang masama. Bakit ako pinahihirapan ng ganito pagkatapos kong mamatay? Ang sipa ba ay paghihirap? Tanong ni Zuofan. Kung ganoon, ikaw Xe Tianyang. Hindi pa nakakaranas ng tunay na paghihirap. Teka, sinipa mo ba ako? Bakit? Halata namang sabay tayong namatay. Bakit mo ako sinipa? Kung patay na tayo, dapat patay na rin ang lahat ng may buhay kasama natin. Sa kasamaang palad, buhay pa tayo. Ano? Buhay pa tayo? Hahaha, ito nga yung kuweba na yun. Buhay pa tayo. Napahawak si Xe Tianyang sa dibdib. Ubo, kung buhay pa tayo, paano ka ang bilis gumaling? Pare-pareho lang tayo ng gamot na ininom at mas malala pa ang sugat mo kesa sa akin. Hindi rin kasing lakas ng akin ang cultivation mo. Zuofan, hindi ka tao. Isa ka bang spirit beast na nag-cultivate ng libu-libong taon? Siyempre tao ako. Ganoon lang talaga na mas magaling ang kakayahan ko kesa sa karaniwang tao. Konti lang naman. Lumabas si Zuofan ng kuweba. Sa labas, ginamit niya ang Heaven Hidden Array. Shing! 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 Thud! 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 Heaven Hidden Array. Ha! Bumagsak ang malaking gintong formation sa lupa. Ngayon, makakapagpahinga na sila ng mapayapa. Lumipas ang 3 buwan. Tumayo si Xe Tianyang hawak ang kumikinang na espada. Ning-er, kamusta na to? Sigaw ni Xe Tianyang. Kuya Tianyang ang galing. Sigaw ni Ning-er, napakalakas na espada. Tansya ko na kapag gumaling na ang sugat, makaka-breakthrough ka na sa Bone Forging Realm. Hindi mo ba sinamantala ang pagkakataong maka-breakthrough sa 7th Chi Gathering level? Tsaka, Zuofan, ganoon ba katalas ang paningin mo? Hindi ko nga alam na malapit na akong mag-breakthrough, paano mo nalaman? Bakit kayong dalawa laging nag-aaway tuwing nagkikita nitong mga nakaraang buwan? Hindi naman kayo ganyan dati. Hindi ba't dahil sayo? Nagalit ako nung nalaman kong ginawa kanyang pain. Nakakainis. Itigil na natin tong usapan o gugustuhin ko na siyang bugbugin. Pareho lang ba kayo? Sino ba ang unang nagmungkahi na iwan siya?
Ngayon, baliw ka na sa kanya. Hindi ako. Hindi ko alam na ganito pala kabait si Ning-er. Kung alam ko, hindi ko siya iiwan. Tsaka, kahit na iniwan ko si Ning-er, mas mabuti pa yon kesa sa dalhin siya sa kamatayan. Ako ay isang demon practitioner, normal lang na medyo mas masama ako sa'yo. Medyo masama, mas masama ka pa sa akin. Nag-umpisa na naman silang mag-away. Tumigil na kayong dalawa sa pag-aaway, nasa nakaraan na lahat yun. Wala na akong pakialam kaya pwede ba kayong tumigil? Hindi, gusto kitang bigyan ng hustisya. Sigaw ni X si Tianyang. Sige, magkaibigan tayo sa buhay at kamatayan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ngumiti si Ning-er, narinig ko to mas lalo akong nasasaktan. Higit pa rito, ito ay isang life and death pact. Simula ngayon, tayong tatlo ay mabubuhay o mamamatay ng magkasama. Natatakot ako na magiging mahirap makahanap ng ganitong mga kaibigan muli sa buhay na to. Sa kasamaang palad, marami pa akong kailangang gawin sa buhay na to. Bumitaw ang mga kamay nila. Ngayong gumaling na ang lahat. Maghiwalay na tayo ng landas. Tumalikod si Zuo Fan. Sandali. Sigaw nila X Tianyang at Ning-er sa likod ni Zuo Fan. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.